Nagpa-press con mga kababayan si dating Pangulong Maudigs doon sa Davao. As usual, naging ballistic na naman po. Parang may karga na naman. Ano niya, Mr. Maravillas, na may karga? Tumira na naman siguro po. Ito'y expected natin mga kababayan kasi unang-una, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, before na lumarga doon sa papuntang Amerika, inambos interview ng mainstream media, tinanong ng tungkol po sa nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Pulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Pulsa, what you see is what you get. You decide. secret agreement po ni Maudigs sa China. Reaksyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos po, I am horrified niya with the idea. Simple lang yung reaksyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos po. Hindi nga po, ilang minutes lang po yung interview. Yung sagot po ni Maudigs, napakahaba. Yung pa-press ko niya gagabi, umabot ng madalawang oras yata yun. Ayan ba? Talaga niya, Mr. Maravillas, guilty. Guilty talaga kasi inamin na niya. At doon sa press con, galit na galit po kaya, no? Galit na galit kay dating Senior Associate Justice Antonio Carpio. Tinawag pong estupido. Pero doon mga kababayan sa takbo ng interview kay Maudigs, pag pinakinggan mo, lalong nilubog ni Digong mga kababayan yung kanyang sarili. Self-incriminatory. Yung China pa naman mga kababayan, kinonfirm na rin po ngayon na talagang may secret agreement sila with the previous administration. So ito mismo yung sabi ni Mauning, gentleman's agreement reached with China under Duterte administration. Sabi mismo ng Chinese Foreign Ministry mga kababayan. Kaya pala po masyadong agresibo sila. Sa tingin ng China po, hindi tumupad sa kasunduan mga kababayan. Yung Pilipinas, binago lahat ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Isabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, kahit saan niya kami tumingin, wala kaming makita na dokumento tungkol dyan sa sinasabing gentleman's agreement. And with such idea niya, I am horrified. Kasi malinaw pong sell out ang ginawa po ni dating Pangulong Maudigs. Not to the interest mga kababayan ng ating bansa. Pagkatapos, during the question and answer, kasi pa-press con nga ito mga kababayan, inulit po yung paninira sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Yung tungkol sa polboron. Yan sabi ko po, ang source nitong mga anti-Marcos vloggers po na nagpapakalat sa isyu ng pulburon, walang iba po, si Maudigs. Siya yung pasimono niyan mga kababayan. Noon pang kampanya, so nire-rehash nila ngayon para siraan ng siraan mga kababayan yung ating Pangulong Bongbong, papaniwalain ng kasinungalingan para gatungan yung mga mamamayang Pilipino mag-alsa laban sa ating Pangulo, pati yung armed forces po na police, ginatungan po. Talaga niya, Mr. Maravillas, dapat na paimbestigahan si Maudigs, pati si Roque. Si Roque po, nilaglag dito sa press con, nilaglag po ni Maudigs. Yung Congress, for your information, sabi na rin, ipapatawag yata, other than yung resolusyon sa Senado, yung final po ni Risa Ontiveros, pinapatawag po si Maudigs sa isyung ito ng secret agreement with China. Ngayon, yung Congress, ganun na rin po yung iniisip ngayon. Ngayon, iparinig ko po sa inyo yung portion ng interview, pero I think hindi natin ito mapo-full kasi
napakahaba po. Yung mga importante lang na mga sinabi, ipaparinig natin po sa inyo. But before that, click subscribe po na po dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, dumiretso lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, PLDT, etc. Kahit saan po ninyo gusto mag-travel, pwede na kayo magpabook dito sa amin online. Pati sa mga hotels, nagbo-booking po kami. May Paymaya kami, or Maya, may bayad center na rin dito sa office. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas, contact number 0966-8020949. Ito yung aming Innova. Lagi na po matao sa amin. Na-set up na rin yung aming mga bagong gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Mainam po ito sa mga pulses, sa mga paninigas, mga kababayan na mga kaso-kasuan, pati sa mga pains. Pinapain lang po sa mga pulses in affected area. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, try niyo po itong Ningxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na Mr. Maravillas. Excited na niya kaming marinig yung mga pinagsabi ni Mac Diggs. Huwag kayong maniniwala, mga kababayan, sa sinasabi niya, lalo na yung ating armed forces at PNP. Ginagatungan na naman niya, testing the waters. Ibobuyo lang kayo. Ano pa man ang makukuha po ninyo, mga sundalo. Ipapasubo lang kayo sa problema. Si Mau Diggs po, ano pa man sa kanya, matanda na po. Pag pinagmasdan mo siya, mga kababayan, at yung mga kanyang ginagawa, parang patapon na po. Patapon talaga niya, Mr. Maravillas. Just imagine po, dati kang Pangulo, imbes manahimik ka na lang kung wala kang maitutulong sa pag-unlad ng bansa, sige panggulo mo. Yung Pangulong Bongbong Marcos, nagtatrabaho ng maayos. Tapos, ang pinakang masama doon, papagamit ka sa foreign power, tulad ng China, nang intensyon po, kamkamin yung ating territory. Saan ka pulutin yan? Di ba napakasama, mga kababayan, yung ginagawa ni Mau Diggs? Hindi niya tularan yung mga past presidents. Nang matapos po yung kanilang turno, nanahimik na lang. Ay, si GMA. At least si GMA po, nanahimik na. Si ERAP. Yung mangialam ka sa sumunod sa yung presidente, sumunod sa yung administrasyon, di ba napakasama yung ganon? Sasabihin niya, ang daming kamalian na ginagawa ngayon yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Binabaligtad po ninyo. Kayo nga yung narap sa patong-patong na problema, pati yung inyong mga barkada, dahil sa tambak-tambak na kamalian, lalo na yung war on drugs. Kaya nga may problema kayo sa ICC. Tapos, i-accuse ninyo ng mga kamalian ng ating Pangulong Bongbong Marcos na tutok sa trabaho. At ang masama pa nito, mga kababayan, yung ating Pangulong Bongbong Marcos nasa abroad sa Amerika para ayusin yung mga iniwan niyang problema. Imbes manahimik, nanggugulo ngayon. That is, nagagawa ka ng kaguluhan habang yung ating Pangulong Bongbong Marcos nasa ibang bansa, nagtatrabaho, inaayos yung mga problemang pinasok niya. Pinasok mo. Yun ang kanyang ginagawa po.
Walang respeto sa kapwa, mga kababayan nito si Mau Diggs. May tawag niyan na pag yung presidentean niya, sa amin, sa mainstream media, pag ang pinunomoan niya, yung presidente mo, ay nasa ibang bansa, ceasefire mo na dapat. Huwag ka na munang umatake, mag-criticize ng mag-criticize. Pagbalik, di balik naman yung mga kung yan ang gusto nila. Pero habang yung ating Pangulo sana ay nasa ibang bansa, tigil mo na, ceasefire mo na. Pero iba itong si Mau Diggs. Walang pinipiling panahon. Noong panahon niya, mga kababayan, yung dating Pangulo, ay, hindi yung dating Pangulo, si BBM po, wala sa gobyerno. Kasi nga po, na smart magic ni Lenlen. Wala kang marinig po, wala kang marinig sa kanya na mga statement laban sa ginagawa ng presidente ni Mau Diggs. Pero si Mau Diggs po, ang daming sinasabi. Lahat paninira po yung sinasabi at obviously ang objective po pabagsakin po yung administrasyon ng ating Pangulo at iluklok si Inday. Kasi naman niya Mr. Maravillas, binigyan na ng ating Pangulo ng kahati si Inday. Hindi na siya sole caretaker. Nilagayan niya 3. Si Inday, si Bersamin, tapos si Estrella. Kasi naman po, sino bang sisisihin dyan kung hindi si Inday? Iniwan siyang caretaker. Many times. Worse, yung pinakanghuli, lumarga pa Germany, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, pati Czech Republic, working visit po, para gumanda yung ating bansa. Imbes na magtrabaho sa iniwang responsibilidad, si Inday nasa rally ng anti-Marcos. Sinong may kasalanan doon? Paano hindi mawala yung tiwala ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Kaya hindi na siya iniwan, na siya lang. May magbabantay na sa kanyang 2. Hindi po yun kasalanan, mga kababayan, ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasalanan mismo ni Inday at ng mga Duterte. Kasi nanggugulo sila. Kayo ni Tim, nanggugulo. Dapat nga mag-resign na si Inday po kasi laging kontra siya sa policy ng ating Pangulo. Di po ba? Pero hindi siya hindi pa siya sinisibak ng ating Pangulo as DepEd Secretary. Malapit na siguro. O ito mga kababayan, yung papreskon, pakinggan natin yung mga sinasabi rito. Hindi ko natutumbukin po na ganyan. Galing mismo ito sa kanyang Facebook page. Rodi Duterte was live press conference April 11 2024. 566,000 na po yung nakapanood nito, nakapakinig. Kaya lang medyo hindi masyado malakas yung audio. Yan po siya. Ilapit-lapit ko na lang. Anything about the report. Hindi gawa ng presidente. And stupid that ex-Justice Carpio. Stupid daw, mga kababayan, si Carpio. Of which certainly he was not there. And is beginning to expound on the consequences of the resort or whatever wrong there was committed in the agreement. The fact of having a handshake with President Xi Jinping. The only thing I remember was that status quo. Just a word na walang galawan. No movement, no armed controls there. So, inadmit niya mga kababayan na nagkausap sila talaga ni Xi Jinping nang bumisita siya doon na walang galawan daw, maintain the status quo. So, tama po yung sinabi ni
Harry Roque. Pero si Harry Roque, nilaglag nila rito. Hindi man daw alam ni Harry Roque yung lahat ng kwento. So, paiba-iba yung statement ng kampo nila mga kababayan. Purposely, para i-confuse siguro yung ating mga mamamayang Filipino. Kaya sabi ko nga, importante talaga na ipatawag si Maudigs, si Roque sa Senado or sa Kongreso, kasi sa Congress may pending na rin po. Gusto na rin pong ipatawag si Digong para ang statement niya po kailangan po recorded siya at saka mag-take oath sila under oath. Kasi pag dito po sa sa press con, wala siya. Hindi man po under oath. Di ba? Alam naman natin po ang ugali ni Maudigs. Ang sinabi ngayon, bukas iba na. Di ba? Hindi mo malaman kung ang sinasabi niya seryoso o hindi. Siguro pagpatulan siya ng mga authorities, seryoso. Pag hindi po, joke lang. Di ba? At dito mga kababayan, sinabihan daw siya kasi ni Xi Jinping, wag anya kayong gagalaw. Don't do it anya. Kasi we will be forced to go to war. So ginamitan nga po mga kababayan ng panakot, intimidation tulad ng sinasabi ni Carpio. At yung pananakot mga kababayan ni Xi Jinping nang pumunta siya doon, siya na mismo nagre-echo sa ating armed forces, pati sa mga mamamayang Filipino. Mauubusan niya tayo, matutunaw tayo. Kung ano ay yung linya ng pananakot mga kababayan ni Xi Jinping sa kanya, yun din ang sinabi niya, inamplify pa niya mga kababayan yung pananakot ni Xi Jinping. Kaya ganon mga kababayan yung nangyari pala. Yan ba? Wala naman siya doon. And I assure you, that if it was a gentleman's agreement, it would always have been an agreement that would keep the peace in the South China Sea. Huwag mo kayong maniwala yung politik nila kasi hindi ako ganun kagago. You know, kaya ako bakit ako tumangkal sa AB sa Lyceum because after my political science. Ngayon, tinawag pa niyang gago si estupido, si Justice Carpio, dahil sa pag-insist ng dating senior associate justice na ipaglaban natin yung Ayungin Shoal. Ayungin Shoal mo anya. Pamigay ko na lang yung South China Sea. Hindi man na niya Palawan yung kinukuha. Talaga po mga kababayan. Tapos question pa niya yung mga Supreme Court na niya. Decision. Papilangan niya yan. Para mga kababayan yung desisyon ng UNCLOS na pumabor na nga sa atin. Ayaw i-recognize ni Maudigs po. Yan sabi niya dito. Pakinggan po ninyo mga kababayan. I-play ko. I will tell you what would happen. Nobody wins. That is why we navigate through our Mahina nuances, yung audio. nuances are everything that is questionable and just to talk. So itong Carpio na ito, ayun, bakit ko, kung ibigay ko yung ayunan sure, Ayungin pa. Hindi ka magkaso. Ibigay ko na lang yung South China Sea. Ibigay niya daw ang South China Sea. At ito, Justice Carpio, sabihin ko sa iyo, if China would decide to erect a naval base there in the island nearest us, can you stop it? Pag nagtayuan niya ng naval facility, yung China. Kung mo dyan,
Papel lang yan. Can you stop it, anya? Mga Supreme Court ruling mo, anya yan? Papi lang yan? Hindi nadadala ito sa salita. We presidents, at one time or another, have that solemn duty, sacred duty, to protect the Filipino people. Ikaw, yung jurist mo, baka scholar ka ba na? Pa-scholar ka ganyan niya? Duro Joris mo? Kilala niya kita, taga Davao ka? Nakakuha ka lang anyang koneksyon? Political connection, kaya ba naging Kaya naging justice? Ganon mga kababayan, ininsulto si Justice Carpio. Bakit niya, ma-stop mo yung China kung halimbawa magdesisyon na magtayo dyan ng naval facility. Sabi ko sa inyo mga kababayan, pang mayor lang talaga yung utak ni Maudigs. Hindi pwede sa pagkapangulo. At siguradong ganun din po si Inday. Kung seryoso niya, yung Amerika na i-protect tayo, bakit niya hindi pa sila magpadala dyan ng mga warship at mag-station na dyan? May proseso po na dapat na ginagawa. And in fact, sinisimula na po in the freedom of navigation na isinagawa noong linggo. Yun po yung simula na strategy ng Allied Forces para po i-stop ang aggression ng China dito sa West Philippine Sea. Kasi that is for the interest of the whole Indo-Pacific region. Hindi po yun maintindihan ni Maudigs. Talagang yung propaganda line po, yung narrative ng China, ang kanya pong pinanghahawakan po, ang kanyang sinusulong, baka niya talaga Mr. Maravillas. Sinabihan si Digong mismo ng China, magpa-press con ka ni ngayon. Takutin mong takutin. Kasi habang nasa Amerika mga kababayan, si President Bongbong Marcos, nag-intensify po ng propaganda yung China, pati yung activity nila dito sa Pag-asa Island. Nagpalabas nga po ng statement, inulit nila yung pag-aangkin ng Pag-asa Island na mismo. Yung occupied natin pong Pag-asa Island na may airstrip na po tayo doon na pinagawa ng dating Pangulong Marcos Sr. Yun na mismo yung inaangkin po, inulit nila. Kaya po, China claims sovereignty over Pag-asa Island, accuses Philippines of encroachment. So ito na mismo yung gustong i-take over po ng China. Yan po ang sabi dyan. No? China asserted its sovereign rights over Pag-asa Island on Thursday, accusing the Philippines in return of illegally occupying the area. This is our waters. I have no other information for you. Chinese embassy told Inquirer.net in a Viber message when it was asked about the reported presence of its vessels near Philippine-governed Pag-asa Island earlier this week. Sangye daw, Pag-asa Island is illegally occupied by the Philippines. China has sovereignty over Nansha, Condao, Songye Condao, including Huangyan Dao, Songye Dao, and their adjacent waters, and has sovereign rights and jurisdiction over relevant waters. Yun ang strategy po ng China. Yung mga lugar sa paligid niya, pinapangalanan po ng Chinese name. Tapos, ikiklaim nila. Ganon din po ang problema ng India sa kanila. Yung mga territories na kiniklaim po ng China, na teritoryo po ng India, pinapangalanan nila ng Chinese name. Kaya sabi ko nga po mga kababayan, mag-ingat po tayo sa mga ginagawa ng mga Chinese kasi ganon ang strategy nila sa kanilang expansionist policy. Sa paulit-ulit nila na pagsasabi na kanila, kasi pinangalanan nila ng Chinese, binibrainwash nila yung mga kausap nila at yung mundo na maniwala sa kanilang kasinungalingan. Ganon po sila mga kababayan. And dito nga po, sa paulit-ulit na pagsisinungaling po, pinaniwalaan po ni Maudigs. Pati yung pananakot po sa atin, pinaniwalaan.
fear-mongering. Papasok sila sa gira to intimidate us, mga kababayan. Kaya ito na, yung mouthpiece nila, mga kababayan, si Mao Diggs dito, yung narrative ng China, yung fear-mongering po, siya na yung nananakot sa atin. Sabi ni Mao Diggs, what can you do, Anya? Answer. Justice Carpio, Anya, You answer. call America. Ah, You're a crybaby. Always America, America, America. lagi na lang Anya, Amerika. The speech of Marcos. We will be brave there. We have the ships there patrolling alongside with the American ship. What? Ano ang gagawin natin? And you call yourself, you call our place Republic of the Philippines. Tapos Anya, ang tawag natin sa bansa, Republic of the Philippines. So, ibig sabihin, pag in-invoke natin, hininga natin ng tulong yung Amerika kasi katratado natin, hindi na tayo pwedeng tawaging Republic of the Philippines. Ganon, mga kababayan. Tuta na tayo ng Amerika. Ang ibig sabihin ni Digong, minamasama niya na tayo ay humihingi ng tulong, mga kababayan, sa Amerika. Isan pa man po tayo humingi ng tulong? Unang-una, dati na nating katratado yung Amerika po. O bakit di natin inga ng tulong? May obligasyon po under the treaty. Mutual defense nga po. Hindi yata naintindihan ni Mao Diggs. Ang naintindihan niya yung pananakot po ni Xi Jinping na gigirahin tayo. At yun ang sinasabi niya rin sa atin. And because of that, willing siya na i-give up na lang po yung claim natin sa West Philippine Sea. Kasi hindi naman niya Palawan yung kinukuha. Ganon, mga kababayan. Tapos ang dami pa siyang na-discuss, mga kababayan. Yung kay Apollo Kibuloy. Tapos yung suspension ng gobernador ng Davao del Norte na ang sabi, mga kababayan, ni Mao Diggs, nagiging diktador na daw yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi daw dumaan sa due process. Siguro sa mga next videos natin kasi mahaba na. Tibang topic naman po yon. Dito muna tayo sa issue ng West Philippine Sea. So ito yung in-insist ng China po. China asserts that the Philippines reached a gentleman's agreement with it under the administration of former President Rodrigo Duterte, and the denial of its existence is one of the reasons behind the current situation anya sa Ayungin Shoal. Yan po. So kinonfirm na mismo ng China. China is committed to managing the situation at Trinay Jiao with the Philippines through dialogue and consultation. The reason behind the current situation at Trinay Jiao is very clear. The Philippines denies the existence of the gentleman's agreement reached with China under the Duterte administration and has repeatedly infringed on China's sovereignty in those waters and made provocations. Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning said during a regular press conference on Thursday, April 11. Kahapon lang po. So ngayon, with the press conference na pinatawag po ni Mao Diggs, malinaw na po. Inadmit niya doon na mayroon nga, pumasok nga po sa alanganin, mga kababayan, si Mao Diggs. Mismo nang sa bibig niya. So, yung mga statement po, yung mga naunang balita, pinalabas po ni Harry Roque na kinontra, mga kababayan, ni Panilo na wala man daw pong gentleman's agreement. Ngayon po, kinonfirm na mismo ni Mao Diggs, mula na mismo sa kanyang bibig, mayroon daw po silang usapan to maintain the status quo. Walang gagalaw po. To maintain peace daw po, mga kababayan. Kasi takot siya, binantaan po tayo na papasok sa gira. Pag nag-insist daw po tayo, sabi ni Xi Jinping sa kanya mismo, please don't anya. And with that, na-kompromiso po tayo. So tama, yung mga analysis po ni Justice Carpio, yung strategy kasi po ng China, i-maintain yung status quo para pabulukin yung BRP Sierra Madre. Walang gagalaw na
i-retrofit po yon para pag nag-disintegrate niya, nabulok na po yon, pwede nang gumalaw yung China. Sila, mga kababayan, yung maglalagay ng mga naval facilities uli. Sasakupin na nila yung ating EEC. Kasi si Mao Diggs mismo nagsabi, hindi ko nga niya yan kilala, hindi ko yan alam, na ayungin na yan. Ayungan nga po yung tawag niya. Ipamigay ko na niya yan na South China Sea. Hindi man niya yan yung Palawan. You see, malinaw na, mga kababayan. So tama po na ipatawag ng Senado, ipatawag ng Congress para under oath po si Mao Diggs. Kailangang papanagutin siya, mga kababayan, sa ginawa niya sa ating bansa. Ayan po. House Leader urges Congressional Inquiry into Duterte Sea Gentleman's Agreement. House Majority Leader in Zambales 1st District Representative J. Congon urges for Congressional Inquiry into the Gentleman's Agreement between former President Rodrigo Duterte and Chinese President Xi Jinping concerning the West Philippine Sea, expressing grave concerns over the potential compromise of the Philippines' territory and sovereignty. The integrity of our nation's sovereignty cannot be subjected to clandestine agreement that undermine the rights of the Filipino people. It is imperative that we shed light on any agreements or arrangements that could potentially compromise our country's sovereignty and territorial integrity. The Filipino people deserve to know the truth and hold accountable those responsible for any actions that may jeopardize our national interest, sabi po niya. So, yan na muna po, mga kababayan, kasi mahaba yung kung iisa-isahin natin yung mga sinasabi ni Mao Diggs, baka mahirapan kayo ma-digest. Mainis lang kayo kasi mahaba yung discussion. I-series natin ito po sa mga susunod nating uploads para madaling maintindihan po natin at makapag-decide tayo ng tama, kasi si Mao Diggs po nanggagatong uli ng gulo. Gusto niyang gatungan yung pag-alsa ng mga mamamayang Filipino, pati yung ating military at saka police. Mananawagan daw siya, mga kababayan. Warningan na natin po yung ating forces. At sa bagay, mga professionals na naman po kayo. Pag naniwala kayo dito kay Fenta King, napahamak lang yung karir ninyo. Ano man siya, retired na siya, mga kababayan, at matanda na. Pero kayo, baka masayang yung karir ninyo. Huwag kayong padadala sa gatong po ni Mao Diggs. Lalo't alam natin kung sino yung kumukumpa sa kanyang bibig. It's a foreign power na may interest po dito sa ating territory. Alam naman namin po na kayo ay nandiyan. Sabi nga sa slogan ng pulisya, to serve and protect. Hindi po yung kung sino lang, kundi yung mamamayang Filipino. And the armed forces is to protect our republic and our constitution. And ito pong pinasok ni Mao Diggs during his administration. Sabi nga po ni Justice Carpio, is a culpable violation of the Constitution. Kaya kung pag nakinig po kayo kay Mao Diggs, kasama kayo doon sa magkakaroon ng violation of the Constitution. You are not anymore defending the Republic, kundi naging po kayo, sundalo na ni Xi Jinping. Yung China po, nagre-recruit ng mga sundalo. Butit na naispatan ng ating armed forces po. Active and retired. May massive recruitment po online. Desidido po talaga yung China. At itong ginagawa ngayon, mga kababayan nila, this is divide and conquer strategy. Gustong watak-watakin po tayo using politicians. Papayag kayo sa ganun po. So, importante, we unite and support yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang mga ginagawa ngayon. The President is on the right track. Ito nga yung mga latest na balita galing po doon sa Amerika. PBBM highlights unity, dedication, unwavering commitment to rules-based order
during his historic trilateral meeting with Japan-US. Sabi niya, facing the complex challenges of our time requires concerted efforts on anyone's part, a dedication to a common purpose, and an unwavering commitment to the rules-based international order. Ito mismo mga kababayan ang gustong ibasura ni Maudigs. Yung UNCLOS, ayaw niyang i-recognize. Ang gusto niyang i-recognize yung pananakot po, warmongering and fearmongering po ni Xi Jinping sa atin. The trilateral meeting of the Philippines, the US, and Japan took place at the White Place Thursday afternoon in Washington, D.C., anchored on a common vision in pursuit of a peaceful, stable, and prosperous Indo-Pacific region. President Marcos said that trilateral cooperation is born as a natural progression of the deepening relations in robust cooperation between the three countries, linked by a profound respect for democracy, good governance, and the rule of law. Rule of law po, international law, yun ang dapat po nating panindigan. Hindi yung role ni Xi Jinping na ang intention po, kamkamin po taan na territory natin. Ibuli po tayo. Pati yung mga neighboring countries niya tulad ng India, Japan, ganun yung ginagawa. So importante yung ating pagkakaisa po. Pag hindi, lalong ma-involve din po si Xi Jinping. Yun ang nangyari po during the administration of Digong. Kasi submissive and subservient po si Digong kay Xi Jinping. Hindi siya nanindigan sa tama. Kaya sabi diyan, today's historic summit is a culmination of several preparatory engagement between our foreign ministries, our national security advisors, and our vice ministers, as well as the conduct of trilateral maritime exercises and joint development cooperation. So magiging sunod-sunod po yung military exercises. Sabi ko nga po, sa susunod na mga araw, baka mag-station na dyan ng permanente ng mga warship ng Amerika at Japan, pati Australia, para magbantay po sa joint development cooperation. So possibly, sisimulan na rin po yung oil and gas exploration and drilling diyan po sa West Philippine Sea. Nakabantay yung Amerika, nakabantay yung Australia, nakabantay yung Japan para hindi po makapurma si Xi Jinping. Yun hindi naisip po kasi ayaw po ni Maudigs. Hindi niya naisip. Ayaw niya kasi ang gusto lang niya po si Xi Jinping. Love niya daw po kasi si Xi Jinping. But anyway, unti-unti naintindihan ng mamamayang Filipino ang posisyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos at may majority support po. Kaya nga po sa latest Okta Research Survey, 31% sumusuporta sa ating Pangulong Bongbong Marcos and 20% na lang po sa pamilya Duterte. At dito po sa issue ng West Philippine Sea, 78% sa mga ating mga mamamayang Filipino ang willing to defend our country. So the rest, iyon po yung mga DDS. At kombinasyon ng mga DDS at mga hudas. Hudas sa ating bansa. Mahiya kayo, nakalimutan na ninyo yung lupang hinirang natin sa manlulupig di kapasisiil ang mamatay ng dahil sa iyo. Si Maudigs po, nanginginig sa pananakot po ni Xi Jinping na papasok daw siya sa gira. Hindi nga niya mapasurrender yung leader ng Taiwan. Babae yun. Mga kababayan, yung dating leader ng Taiwan, naninindigan po. Ang liit ng Taiwan po. Tayo pa, mas malaki naman tayo sa Taiwan, mga kababayan. At may mutual defense treaty pa tayo sa Amerika. And we have our mga pinasok na defense agreement with Japan, Australia. Pati yung India ngayon, tumutulong na sa atin. Kaya po, ginugulo tayo ng China para umatras tayo at hindi tayo, gusto nila dialogue daw lang sa kanila para panalo sila mga kababayan, makipag-dialogue tayo sa kanila. Mga manluloko sila, paano makipag-dialogue sa kanila, di ba? Kaya nagagalit po si Xi Jinping sa ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos kasi talo kasi sila dito sa strategy ng ating Pangulong Bongbong Marcos. They will force to push back.
they will they will be forced to retreat o matras mga kababayan kasi we continue on pushing back, and that is the right action na dapat pong ginagawa natin kasi sila yung umabante ng umabante. Wala na tayong matrasan. Pag umatras pa tayo, lalamunin na po ang buong Pilipinas. Mawawalan tayo ng bansa. Tama pa mga kababayan? Ayan man lang, next time na yung iba nating mga topics dito po sa presko ni Mau Diggs. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.